isang Baptist naman po ang ating susunod na panauhin. Si kapatid na Haynor Latumbo mula po sa Lapu-Lapu, Iloilo City. Magandang gabi kapatid na Haynor or Jaynor ba? Pasensya na kung mali. Ano ba? Jaynor? Oh, how do you say that? Jaynor. Jaynor, ayun. Sorry ha. Yeah. Kapatid na Jaynor, sige tuloy ka. Alright. At nandyan si kapatid na Eli para sa iyong katanungan. Tuloy ka lang kapatid. Okay. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Brother Daniel. Okay. And then magandang gabi din kay kapatid na Brother Eli. Ako po ay naniniwala sa Diyos. Pero palaging pumapasok sa isip ko na mga ganitong tanong. Ito. Kung meron po talagang Diyos sa mundo, bakit meron mga taong nahihirapan, namumblema, kagaya ng mga sakit, kahirapan o ano pang masasakit na karanasan na hinayaang mangyari sa mga tao? Kung totoong mahal niya talaga mga tao sa mundo, kabilang na ako doon. Bakit kailangan pa namin maranasan yan? Hindi ba dapat happy lang lahat? Kung meron talagang Diyos na makapangyarihan, hindi ba dapat isang pitik niya lang pwede niya na mawala ang Haring Diablo at hindi na babalik pa? At saka, bakit po nahahayaan magpataya ng mga tao? Hindi ba dapat kung mahal tayo ng Diyos, isang salita niya lang, mawawala dapat lahat ng mga masasama? Bakit kung may Diyos po, hinahayaan po ng Diyos ang ganitong pangyayari sa atin na tayo na pinakamamahal niya? Sige, kapatid na Jaynor, salamat sa iyong participation ngayong gabi. Unang-una, kapatid na Jaynor, sasagot ko, sasagot ako franka Huwag kang magagalit sa akin, Marami na kasi akong kaaway Huwag ka na sanang makadagdag. Marami nang galit sa akin Ayoko nang madagdagan sana kung pwede, pero talagang magkakaganon Ganito yon kapatid. Halimbawa, diyan sa Iloilo, meron diyang halimbawa mga taong gumagawa ng masama. Doon sa notion mo, sa iniisip mo, dapat tanggalin na agad yon, patayin na yung mga gumagawa masama para walang magagawang masama. Alam mo, hindi ganun ang Diyos Ang Diyos, pag-ibig, mahal niya ang lahat ng tao. Sa pag-ibig niya sa tao, yung nakagawa ng masama o gumagawa ng masama, binibigyan niya ng pagkakataon yun para makapagsisi, makarealize ng ginagawa niyang masama. Yun ang isang principle sa Biblia na sometimes when we are assessing things, we do not consider that principle. Ang Diyos nagbibigay ng pagkakataong ang masama ay magbalik loob o bumuti. Sabi ng Panginoong Hesus dun sa Marcos, Kapitulo 2 at versikulo 17, ganito. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Yung makasalanan pala, gusto ng Diyos magsisi para maging dapat din sa Kanya. Unang principle yan, kapatid na Jaynor. Ito pa, isang principle. We go by principles. We live by principles. There are always principles and there are always laws. Kahit nga sa nature, it's a law of nature. Kapatid na Jaynor, kumain ka ngayon, naparaming kain mo. It's a law of nature, hindi mo maiiwasan. After sometimes, pupunta ka sa CR, naparami inom mo, pupunta ka sa CR. Agad,
Kahit hindi expected, pupunta ka sa CR. Lalo na pag maraming-marami na kain mo, maraming-marami na inom mo, hindi naman regular yung maraming-marami kang kakainin, iinumin, kaya pupunta ka sa CR. Ang regular sana, punta mo sa CR, siguro sa isang healthy individual, ang pagpunta niya sa CR, siguro nasa mga 5 to 6 times a day. Urinating and dumudumi ka. Pero pagka ang punta mo sa CR, umaabot na ng 10 beses, kaiihi. O ang punta mo sa CR 12 beses na, something must be wrong. Ang punto ko, kapatid, ganito. Natural law yun. Pagka kumain ka, magde-defecate ka, dudumi ka. Pagka uminom ka, iihi ka. Natural law yun eh. Ganon ang dapat nating maging analysis. Merong law of nature, may principle. Ngayon, ang punto ko? Ang punto ko ganito, kapatid na Jainor. Halimbawa, gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa Diyos, may mga may mga consequences ang paggawa ng mabuti. Merong end result, merong mga collateral matters ang paggawa ng mabuti. 28:1 ng Deuteronomio. Pakinggan mo, ha? At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Ayan. Sabi ng Diyos, it's a principle of God na nasa Biblia. Pagka susundin mo yung aking mga utos, itataas kita, I will exalt you, sabi niya. Magiging mapalad ka. You will be blessed. No? Ang blessings, napakarami ang binabanggit niya. Mapalad ka sa bayan, mapalad ka sa parang, mapalad ka sa iyong bunga ng iyong katawan, mga anak mo. Walang, siguro, pagka mapalad ka yung bunga ng katawan mo, walang magiging mongoloid, walang magiging may congenital heart disease, etc. Ang bunga ng iyong lupa, magiging mapalad, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang iyong mga awan, magiging mapalad ka, sabi ng Diyos. Iyon ang expect mo. Pag nangyayari ito, may Diyos, kapatid. Pag nangyayari sa'yo, na dahil sumusunod ka sa Kanya, you are enjoying His blessings, that proves na may Diyos. Ngayon, sa kabilang dako, sa versikulo 15, kapatid na Daniel, pakibasa mo. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng Kanyang mga utos at ang Kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan.
Yan. Pagka hindi mo ginawa yung utos ko naman, sabi ng Diyos, darating naman sa'yo ang iba-ibang sumpa, curse, malas, tawag sa Kastila. Kasi nga sinabi na sa'yo, yun ang consequence eh. Kay Adan pa sinabi na yun sa unang tao. Huwag kang kakain yan. Pag kumain ka yan, walang pagsala, mamamatay ka. May guidelines, kapatid. Hindi mo dapat sinisisi yung Diyos. Parang ganito, bumili ka ng motorcycle. Meron yung nakalagay na manual. Ang ilalagay mo dyan, diesel. Huwag mo lalagyan ng gasolina. Pag nilagyan mo ng gasolina, nasira, sino sisisihin mo? Yung gumawa ng motor. Mali ka, kapatid. Wala ka sa katinuan pagka sinisi mo yung gumawa ng motor. Nilagyan mo ba naman ng gasolina diesel ang pinapalagay ng manual Ang Diyos ang lumikha sa atin. We were created to do what is good in the sight of our Creator. Binigyan tayo ng manual. Pag ikaw ay hindi susunod sa utos ko, sabi ng Diyos, sabi sa Israel, dadating sa iyo ang mga kung ano-anong ito, mga masasamang bagay, etc. Tingnan mo scientifically speaking, totoo ito Speaking of principles, totoo pa rin ito. Halimbawa, sabi ng Diyos sa Israel, huwag kayong kakain ng paniki. Karumal-dumal yan. Panahon noon, 4,000 years ago, bawal ng Diyos ang paniki kasi merong mga may mga dahilan ng Diyos. Ba't binawal niya ang paniki? Ba't binawal niya yung ganire, ganon. Ngayon, we are beginning to understand. Meron palang katwiran ng Diyos na, ba't niya binabawal ang paniki? Ang paniki pala, host ng isang virus na pwedeng mag-cause ng pandemya. Gaya ng nalaman ngayon dito sa pagdating ng COVID-19. No? Sabi nila galing daw sa paniki. Totoo, maaaring totoo. At nag-mutate yung virus ng COVID-19 from paniki to pangolin o from paniki to the snakes. Pwedeng mixture ng mga host na kapag-develop ng isang virus na nag-mutate in its present form we call COVID-19. Napakahirap labanan ng tao. No? Bakit? Konsekwensya yun ng ating mga gawa. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Meron siyang guideline. Huwag kayong kakain ng mga hayop na namatay sa sarili, sabi ng Diyos. Pag nahipo nyo, maglaba kayo ng damit, maligo kayo. Ibig sabihin nun, 4,000 years ago, hindi lang masabi ng Diyos, may virus yan, huwag mong kakainin yan. Huwag kang kakain ng daga, may virus yan. Bakit? Diyan ang galing yung bubonic plague Yung mga pulgas ng daga, may virus na tinatawag na nagkokos ng bubonic plague. Tama ang Diyos, sinabi niya na agad yun kasi siya gumawa ng lahat ng bagay, naintindihan niya yan Ngayon, ang punto ko, kapatid, pagka dinisregard mo yung principle, pag napahama ka, ikaw ang may kasalanan, hindi siya. You must not question the maker or the manufacturer of your motorcycle. Sabi niya kasi sa kanyang manual, ang kanyang fuel ay diesel, hindi gasoline. Lagyan mo ba naman ng gasolina? Ikaw may kasalanan nun, hindi yung gumawa. Ganon din ang Diyos, Bakit mayroong sakit? Tayo may kasalanan Sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng masyadong maraming matamis. Sabi ng Diyos yun. Nasa Biblia yun.
pag nakasumpong ka ng pulot, no? Kumain ka ng sapat sa iyo. Kumain ka ng sapat sa iyo. Pero pagkakakainin mo, sobrang dami. Basahin natin ang 25:16 ng Kawikaan. Nakasumpong ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sa iyo. Baka ka masuya at iyong isuka. Baka masuya ka. The first act, ang first actuation ng katawan, pag sumobra na yung pulot, yung tamis, yung sugar, maaari kang magsuka, maaari kang masuya, nakakasuya. Hindi lang yon, may collateral damage yon. Pagka na-indulge ka sa puro matamis, nagka-diabetes ka ngayon. Sino sisisihin mo? Ang Diyos? Aba, hindi ka makatwiran pag sinisi mo ang Diyos, kapatid na Jainor. Halimbawa, uminom ka ng uminom ng alak, nagkasakit ka ngayon sa atay, nagkaroon ka ng cirrhosis, sisisihin mo ba ang Diyos? Consequences ng gawa mo yun eh. Dapat, by principle, ikaw ang may kasalanan, huwag mo siyang sisihin. Ngayon, meron tao gumawa ng masama, pumatay ng kapwa, o kaya nangalon niya ng agaw ng asawa na gumawa ng, tawag dito, nagnakaw, may armed robbery ginawa. Di masama yun, ano? Sisisihin mo ba ang Diyos? Meron nga siyang sinabi agad huwag ka magnanakaw. Huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. O meron na siyang pauna, may nagnakaw. Ang gusto mo, kapatid na Jainor, pag nagnakaw, patay na agad. Patay na yan. Alisin na yung masama. Teka muna, ang Diyos nga ay pag-ibig Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig? Nagbibigay ng chance. Kaya pinibigyan niya ang pagkakataon ng masamang magsisi. Sabi ni Kristo, ang manggagamot hindi kailangan ng walang sakit. Ang may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Naparito ako bilang manggagamot. Hindi para tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga kasalanan para magsisi. Tinawa, ang lawak ng pangunawa ng Diyos. Ngayon, bakit kailangan parusahan ng Diyos yung taong gumagawa ng masama? Mahal kasi niya ikaw. Mahal kasi ng Diyos ikaw at saka yung taong nakakakita. Pag hindi ka niya paparusahan, gumawa ka ng masama, hindi ka magkakaroon ng consequences ng parusa ng paggawa mo ng masama. Aba, yung ibang tao, mangyayari, gagawa na rin ng masama, mabubulok na tayo lahat. Pero pag pinarusahan ka, makikita ng taong matwid, naku, yan ang dahilan. Kaya ikaw ay nagkaganyan, no? Parang si Herodes. Napakasakim sa katungkulan ni Haring Herodes, Herod the Great. Napakaganda ng kanyang ginawa sana, pero nung nasa puder na siya, pinapapatay niya, pati yung kanyang mga kamag-anak. Pagka magiging threat sa kanyang trono, papapatay niya. Kaya pinapatay niya pati lahat ng bata nung mabalitaan niyang ipinanganak na ang Mesiyas. Pinapatay niya lahat ng bata sa Judea. Ano nangyari sa kanya? Bandang huli ng buhay niya, nagkasakit siya. Kung babasahin mo yung istoryang isinulat ni Josephus, nagkasakit. Sino may kasalanan nun? Ang Diyos. Hindi, kapatid. Hindi. Kasalanan ni Herodes yun. Hindi siya sumusunod sa Diyos Kaya kung may nangyayaring masama sa ating mundo, these are the consequences of sin. Sinabi na kasi ng signboard no left turn. Nag-left turn ka, meron palang dumadating. Hindi naman niya alam na magle-left turn ka, bawal nga ron nag-left turn ka, bangga ka, basag ang ulo mo. Sino may kasalanan? Yung nakabangga sa'yo? Hindi. Ikaw ang may kasalanan, nag-left turn kasi hindi dapat na mag-left turn Ang punto ko lang, kapatid na Jainor, ganito. Yung thinking mo, thinking ko rin yun. Kung ang Diyos pag-ibig, bakit hindi niya itong mga taong masasamang ito patayin mo agad, masungal-ngal agad? Hindi ganun ang Diyos. Pag-ibig siya. Nakagawa ka ng masama,
no, gumawa ka ng masama, paparusahan ka, magkakaranas ka ng sumpa. Dahil pag-ibig siya, hindi lang sa'yo, kundi dun sa nakakakita sa'yo. Para yung nakakakita sa'yo, ma-realize nila na pagkagagayahin ka nila sa paggawa ng masama, maaaring magkaganon din sila. Tapos, isa pa, ikaw naman na nakagawa ng masama, nakaranas ka ng mga kamalasan sa buhay, meron ka namang pagkakataon para ikaw naman ay magsisi. Kung ma-realize mo na kaya ka pala nagkaganon dahil lumabag ka sa Diyos, yun ang tunay na diwa ng pag-ibig. Ang pag-ibig nagko-correct. Paano kang mako-correct kung hindi, if you will not suffer the consequences of your sins? No? Kaya nangyari yan sa mga tao ng una. Mula nung una hanggang ngayon nangyayari pa rin yan. Kaya yan ang nagiging outlook natin sa buhay. Ba't parang ganon? Ba't parang pati bata, nadadamay ang bata? Eh siyempre, sabi ng Diyos kasi, pagpapalain ang bunga ng iyong katawan. De pagpapalain ng anak mo, pag susunod ka. Eh pag hindi ka naman sumunod, susumpain ang bunga ng iyong katawan. Maaring magkaanak ka ng mga merong ano, para iparealize sa iyo ng Diyos na meron kang ginagawang mali para maituwid mo. Hindi naman tayo agad papatayin ng Diyos eh. Bibigyan ka ng chance na maituwid ka ng kanyang salita. Kaya nga may aral ang Diyos eh. All throughout the history of humanity, lagi siyang may aral. Nung panahong hindi pa pwedeng magsulat, di pa marunong ang taong magsulat, meron siyang sinusugong mga anghel, mga propeta, para kausapin personal ang tao. Nung ang tao marunong nang magsulat, ipinasulat niya ang kanyang mga utos para mababasa ng tao so that you will be guided accordingly. Parang manual ng existence natin. Ganito gagawin mo, anak, igagalang mo magulang mo para mabuhay ka ng malaon sa lupa, sa isdos ng unang ng Efeso, kapatid na Daniel hanggang 3. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ayon. Merong prescription ng Diyos para sa mahabang buhay ng isang anak. Mamahalin mo magulang mo, igagalang mo ang iyong ama't ina, igagalang mo sila para mabuhay ka ng malaon sa lupa at yumaon kang mabuti. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng magandang buhay pag ikaw ay anak na matalimahin sa magulang. Eh nakita mo ngayon, merong mga anak na papahama, merong mga anak na minamalas. Hindi kasi sumusunod sa Diyos eh. Konsekwensyon ng sin. Huwag nating isisi sa Diyos yung manual of existence na inilagay niya para sa atin. Live by His words. Live by His discipline and you will not suffer the consequences. Pero ikaw ay gagawa ng mali, sige, uminom ka ng uminom ng alak. Bukas makalawa, may sakit ka sa baga, may sakit ka sa atay. Sige, magpakaligaya ka sa droga. Bukas makalawa, sira na ulo mo. Ganun ang mangyayari. Na yun ang kasi ang manual of life. At yun ang nagpapakita, mayroon Diyos talaga na susunod ang kanyang sinasabi. Nagaganap ang kanyang prediction. Pag hindi mo susundin, masama ang mangyayari sa'yo. Para lang nung malagay na presidente si Erap, sabi niya, sa akin walang kamag-anak, sabi niya gano'n. Walang kamag-anak, pupulutin ka sa kangkungan pagka ikaw ay nag-corrupt. Tuwan-tuwa ako nung marinig ko si Erap na gano'n eh. Iba ka akong presidente ito. Siguro ka ako ito eh. Magiging matinong presidente. Kaya lang, bandang huli nangyari. Dahil naninindigan siya, nakainitan siya ng mga oligarch. Kasi bago umalis sa Malacanang si Presidente Erap, pinatawag ako niya eh. Magkakasama kami ni Fernando Po Jr. sa Kasya. Sabi niya, Brother Eli, ano kaya ito, nang mangyayaring ito? Sabi niya, baka pwede mo akong matulungan, sabi ni Erap.
Diniscuss niya sa akin yung problema niya sa mga mayayaman. Gusto nila taasan ng singil sa kuryente at saka sa tubig, ayaw pumayag ni ERAP. No? Kasi kawawa raw yung mahirap. Pinagkaisa-isahan siya ngayon. Pati sa media, pinapasama siya. Ayan, yung retrato na yan, mga 1 week yan o 3 days, di ko na natatandaan, before he was driven out of Malacanang. Wala akong nakitang masamang intensyon kay ERAP no? Nung nakausap ko siya, kausap ko sila ni Fernando po, magkaibigan matalik yan Siguro mga 4 na oras kami dun sa bahay niya. Doon ko na-discover ang iba-ibang mga sectors ng society sa Pilipinas, may mga pinoproteksyon ng mga interest nila. Nandoon yung anak ni Lopez na may-ari ng ABS-CBN at ng iba pang mga kumpanya. Nandun yung anak mismo kasi asawa yon ng anak ni ERAP. Doon ko nakita na siyang nagpapatibay sa akin ngayon na sa Philippine society may mga vested interest ang kanya-kanyang mga party ng society. Kaya nasasabi ko talagang mahihirapan tayong tumino ang pagka ang mananatili. Salamat, meron tayong presidente ngayon na hindi natatakot sa mga bilyonaryo, no? Kasi nare-realize ko, talagang merong nakatagong totoo sa paningin ng kapwa, maaaring magkaroon ka ng masamang inala, ganun. Ganun din ang nangyayari sa Biblia at saka sa mga tao. Hindi kasi natin binabasa yung Biblia, yung manual, kaya pagka meron tayong makitang parang sa atin mali, ang sinisisi natin yung Diyos. Tignan mo muna yung manual, kapatid. Sinabi na nga na yung makina na yan, ang capacity niyan ay 5 horsepower. Kinargahan mo ba naman ng 10 horsepower, sumabog yung makina, may kasalanan na yung gumawa. Hindi po ganon. Yung gumagamit ang may kasalanan. Yung sinasabi ni kapatid na Jainor, naniniwala diya sa Diyos, pero palaging pumapasok sa isip ko, sabi niya, kung may Diyos sa mundo, bakit may mga tao nahihirapan? Bakit may tao nahihirapan? Alam mo kapatid, yung mahirapan, di naman masama yun Ako, nahirapan ako sa buhay ko matagal. Alam mo, 17 anyos pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Natuto akong mangaral ng Ebanghelyo. Nababasa ko sa Biblia ang Ebanghelyo, walang bayad. Kaya nangangaral ako, hindi ako nanghihingi ng sweldo dun sa aming tagapamahala kay kapatid na Perez. Hindi ako nanghihingi ng pera. Nagtatrabaho ako. 17 anyos pa lang ako, pagod na ako, puyat na ako. Natuto ako maghanap buhay para makapangaral, nagtayo ako ng negosyo, na hanggang ngayon, salamat sabi ko sa Panginoon, salamat nahirapan ako nung bata ako. Ngayong matanda na ako, hindi na ako masyadong nahihirapan kasi kumikita na yung negosyo ko na naitayo ko 20 taon, 30 taon lang nakakaraan. Nabasa ko ngayon sa Biblia. Nung mabasa ko ito, napatingala ako sa langit, sabi ko, salamat po, Panginoon. Ang nabasa ko kasi yung nasa Panaghoy 3:27. Ito nakasulat, mabuti nga sa tao ang magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik, sapagkat kaniyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Nung mabasa ko ito, nawala lahat ng pagod ko Sabi kasi ng salita ng Diyos, mabuti kung bata ka, magpasan ka na ng pamatok. Matuto ka ng magtrabaho, matuto ka ng magpapawis. Sabi sa susunod na talata, maupo siya. No? Tumahimik siya, mag-meditate ka. Sapagkat iniatang ng Diyos sa'yo
na magkaroon ka talaga ng responsibilidad. Hindi ka lang basta kakain. Kailangan sa pawis ng iyong mukha, manggagaling ang iyong kakainin, sabi niya kay Adan. Pagkatapos, yung susunod sa 29, sumubsob siya sa alabok. Kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Kaya natutunan ko, hindi pala masama yung nahihirapan ka. Pag nahihirapan ka, lalo kang nagiging matibay. Parang yung muscle, ang principle ng muscle. Once you are using your muscles are being tired, practically tired every day, it will improve the conditions of your muscle, which will benefit the entire body, which will benefit even the skeletal system. Ang skeletal system natin dependent sa kalakasan ng muscle. Ang muscle dependent sa kalakasan ng skeletal system. Kaya ako, matanda na ako, 74 na ako. Awa ng Diyos, wala naman ako nung mga rayuman na hindi na makalakad, hindi na makatayo. Kasi nung bata ako, lakad ako ng lakad. 18 kilometro ang nilalakad ko para mangaral. Sabi ko, yung lahat ng pagod na dadaanan ko nung ako'y bata, pinapakinabangan ko ngayon. Salamat sa Diyos. If you will only learn the consequences of following or disobeying the words of God, you will say to yourself, salamat sa Diyos. Kasi hindi siya, never na siya gagawa ng hindi tama. Never na ang Diyos ay magsasalita ng mali. No? Lahat ng sinasabi niya ay precise facts. Kaya, kung naiintindihan mo lang yon, hindi ka siguro magdududa, bakit merong nahihirapan? Bakit merong namumroblema dahil sa sakit? Kasi nga yan sakit, consequences of sins yan eh. Lahat ng sakit, consequences of sins. Merong mga mahirap. Kasi nga hindi nga tayo masyadong sumusunod eh. Nag-umpisa pa sa ating mga magulang eh. Kaya nga dumadaing ang Diyos eh. Doon sa 1 ng Malakias o sa 3:7 ng Malakias. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Marami kasi mula pa sa kaarawan ng mga magulang, mula pa kila Adan, hindi kayo sumusunod eh. Kaya sabi ng Diyos, manumbalik kayo. Ito ang salita ng Diyos na mapagmahal. Wala na pala akong oras, kapatid na Jaino. Wala na pala akong oras. Pasensya ka na, puputulin ko na. Kung meron ka pang gustong sabihin, bukas na lang loobin. Bukas ba kapatid na Daniel? Bible study pala bukas. Sa Lunes, kung loloobin kapatid na Jainor. Kapatid na Daniel, bigyan natin na acknowledgement na nalibang ako, hindi ko nakita yung oras. Ayan, kapatid na Jainor, expected ka namin na God willing ng Monday. Salamat sa Diyos. At reactions mo muna tayo sa ating ang dating daan at the Old Path social media accounts. Si Jolly Schultz, member po ako ng Christian Baptist Church at maraming salamat sa ADD Bible Exposition Bible Study on social media dahil nasasagot ang maraming katanungan sa aking kaisipan. Salamat sa Diyos, Ama, sa ngalan ng aking tagapagligtas Panginoong Jesus na merong man of God na katulad ni Brother Eli Soriano. Naway bigyan pa na maraming taon na makapangaral ka pa po, kapatid na Eli. Si Ryan Anthony Pajaro, daily po nag-acupuncture ako, awan ng Diyos, using tapping therapy sa mga meridians ng katawan ko. Nasa Bible pala yun. Wow! Reyno Urlanda Bonifacio, I'm so happy last night when Brother Eli reads the verses 2 Timothy 2:5 and 1 Corinthians 9:24-25, hindi lang pangkaligtasan, pang sports pa. To God be the glory. Ervin
Angel. Good evening po mga kapatid. Salamat po sa Diyos dahil may Brother Eli po tayong nangangaral ng totoong nakasulat sa Biblia. Nakaka-fresh ng pakiramdam dahil sa kanya ko lang naintindihan ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa Biblia, ang linaw ng mga paliwanag niya. Si Jolo Alexis Pineda. Pag sumasagot talaga si kapatid na Eli, lagi kang may matututunan kahit yung tanong ay narinig mo nang sinagot dati. May mga panibagong punto pa rin matututunan. Salamat sa Panginoon ng marami. Emil Chris Casita, salamat sa Diyos sa karunungan. Matagal na nakasulat yan sa Biblia pero bago pa lang sa atin ang mga turong yan. Si Ana Monica Padua, salamat sa Diyos sa pagkakataon makapakinig ulit. Ang sarap sa kalooban. Iba talaga sumagot si kapatid na Eli. Malinaw at kumpleto. Mabubusog ka talaga. Salamat sa Diyos sa pagkakataon. Si Galo Kayaba, salamat po sa Diyos. Napakalinaw talaga pag si Brother Eli ang nagpapaliwanag na nakasulat sa Biblia. Watching from Zayaburi, Lao. Si Lizelle Reyes Marquez, watching from the province of Isabela through Auntie Dion sa Giped. Salamat sa Diyos at nakakapakinig po ako ng kaniyang mga salita kahit sobrang busy po. Salamat po kay Auntie Dion sa walang sawang paalaala niya. Leonardo Versosa, sulit na naman ang gabi sa kapakipakinabang na Bible Expo. Salamat sa Diyos, marami na naman akong natutunan. Si Kenneth de la Paz, yung aral, ang sarap talaga pakinggan araw-araw. Dati mas gusto ko po ng mag-e-games at pagbababad sa social media. Ngayon po, mas gusto ko makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Eli. Marami pa po, pero wala na po tayong masyadong oras. At loobin po ay pagpapatuloy natin sa mga darating na pagkakataon. Salamat po sa mga nag-comment sa ating social media account, kapatid na Eli.